Hello mga paps. Napanood nyo na ba yung tutorial tungkol sa engine braking ng automatic na motor? Yung daw pag palusong kapag daw pinigayan nyo ng bahagya yung silinyador, babagal daw. Mabagal yung takbo ng motor. Tsaka ang sabi pa doon, may neutral daw ang automatic. Kasi sinampol niya, yung neutral niya, meron ba yun? May neutral bang automatic? Paano yun? Kasi yung sinampol niya, pababa siya nung nag no hands siya, tinanggal na yung kamay niya sa handlebar. Tumataas yung takbo. Pero nung piniga niya ng konti yung silinyador, bababa naman daw yung takbo. Pero yung pinagsampulan niya, parang ganito lang na palusong wala talaga yung matarik na palusong talaga gaya dun sa pagbababa ka galing Baguio. Paano yun kung ganun ka tarik, ganun kalusong yung pag-engine brake mo ng automatic? Paano kaya yun? Hindi ba magdedire-diretso pa rin yun? Kumbaga kung piniga mo yung silinyador mo ng bahagya, tapos binitawan mo, bababa yung milyahe niya. Pero siyempre tuloy-tuloy pa rin na palusong yun. Hindi ba babalik pataas? Di ba? Nagtatanong lang ako kasi ang alam ko lang na may engine brake itong mga manual. Tatanong ako kasi wala akong alam sa automatic. Lahat yung itong dalawang motor ko manual lang talaga. Ang alam ko kasi na engine brake sa manual o kaya sa semi-automatic, magbababa ka ng cambio, magda-down gear ka, doon mag-i-engage ang engine brake. Gamit na gamit yan pag hindi lang pag nawalan ka ng preno, kundi pag bigla ang may tumigil sa harapan mo, titigil na yun kaagad yung motor mo na manual o semi-manual kasi nag-engine brake ka. At yung paraan ng pag-engine brake namin magda-down gear ka. So kumbaga sa sobrang palusong, kahit sobrang palusong pa yan, titigil pa rin yung makina namin sa primera. Sabihin na natin na walang kami ng preno, nagpremera kami, mag-engine brake yon, tataas ng tataas yung RPM nun, tataas ng tataas hanggang sa tumigil na yung motor. Sa automatic ganun rin kaya, o baka naman magtutuloy-tuloy pa rin kung sobrang pababa talaga yung daan, di ba? Tanong ko lang, sasampulan ko kayo ng engine brake. Kumbaga ganito, sandali, bibilisan ko. Bibilisan natin. Yan ang bilis. Aabutan ko na yung nasa harapan ko. Down gear. Engine brake na yan. Kulang pa yung engine brake mo, down gear ulit. Sobrang engine brake na yan. Dinig nyo yung makina. Kaya kahit wala akong preno, hindi ko tutumbugin yan. Ito. Yan, down gear, di ba? Overtake. Upshift. Baba yung RPM. Yan. Lapit na ako. Hindi ko pa uunahin yung preno engine brake ang mauuna. Tingnan nyo, engine brake mauuna, down gear. Pero yung gulong na, yung side wheel naman nito, putik, delikado side wheel nito. Di ba? Narinig nyo yung rigodon ng makina ko, malakas ang RPM. Kasi nag-downshift ako, upshift, nag-normalize. Diba? Kasi yung yung engine brake namin
pwede kang biglang mapapatigil eh. Kumbaga galing ka sa kwarta, bilis mo, may biglang tigil sa harap, downshift ka, o engine brake doon, kulang pa, sige downshift ka pa, second gear, o engine brake pa doon, diba? Hanggang sa primera, kung talagang sobrang aabutin eh, pwede ka pang mag engine brake doon. Tataas talaga yung RPM ng makina mo doon sa manual o kaya sa MX. Parang ganon. Pero sa automatic, walang ganon eh. Pero maganda yung tinuro niya kung talagang ganon yung automatic nyo. Ano, kapag tuloy-tuloy siya sa palusong, pataas ng pataas yung milyahe, tapos biglang pipigayin ng bahagya yung silinyador nyo, tapos bibitawan naman nyo rin agad, bababa daw yung ulit yung naman yung milyahe niya. Pero paano nga kung sobrang palusong, hindi mo pwedeng asahan yun kung hanggang ganun lang yung engine brake ng automatic. Kaya dapat sa mga automatic talagang pinakapangunahing i-check nyo dyan yung mga brakes nyo. Kasi kami sa manual, dami pa namin i-check hindi lang brakes kadena, clutch namin, pati cambio namin. Kaya sa totoo lang, mas inuuna pa namin i-check ang kadena, lalo na dapat laging lubricated yan. Kaya kung minsan nakakalimutan namin ma-check ang preno namin, kaya nakakagamit kami ng kami yung madalas nakakagamit ng engine brake sa totoo lang. Kadalasang scenario sa amin sa preno hindi namin alam mahina na pala yung preno namin. Saka yung kumbaga nag-engine brake kami, engine brake tapos konting preno, pero kapag pinipiga namin yung preno parang kulang. Yun pala put na. So ayun, mapapa-engine brake ulit kami from 4th gear to 3rd gear. Yung preno kulang, second gear, yan, lakas ng engine brake niyan. Kung talagang sobrang bilis mo tutumbugin mo na sa alam mo biglang tumigil kahit i-premiere mo na yan para talagang engine brake. Kaya dapat marunong ka, hindi basta-bastang manual. Sisirain mo transmission mo pag magbababa ka na lang tapos hindi mo pagsasabayin lahat. Delikado yun, sira ang transmission pag gano'n. So yun lang naman ang tanong ko sa mga kapwa riders na naka-automatic, kasi wala talaga akong alam talaga At saka mga nagtatanong rin kung paano yung engine brake ng automatic, ganun daw, bahagya at bigla mong pipigain yung silinyador, bigla mo rin bibitawan, bababa na yung milyahe nyo. Ibig sabihin nun, pag bumababa yung milyahe nyo sa palusong, pataas ng pataas yung RPM. Pero yung pataas na pataas ba, tuloy-tuloy o baka babalik sa normal at lulusong pa ng lulusong. Kasi sa aming mga manual talagang pataas ng pataas ng pataas yung RPM hanggang sa tumigil. Ganun sa aming mga manual. At sa mga kapwa ko palang nakamanual, practicing nyo yung tamang pag downshift, kasi hindi nyo pag mag-engine brake kayo tapos yung gagawin nyo kayo yung tinatawag namin clutch riders kumbaga yung galing kayo sa 4th gear tapos bumaba kayo ng 3rd gear, dahan-dahan yung binibitawan yung clutch nyo. Pagkakambyo nyo, dahan-dahan yung binibitawan yung clutch nyo. Wala, kawawa yung lining mo nyan. Practice nyo yung pagsabay yung silinyador, yung cambio at yung clutch nyo.
At sa mga hindi pala nakakalam, ituturo ko. Kumbaga, kung magda-downshift ka, galing ka sa 4th gear. Gaya nitong YTX, hanggang 4th gear lang to. Tapos bababa ka sa 3rd gear. Ang gagawin nyo, pagpiga nyo sa clutch nyo, isasabay nyo yung ano niyan, silinyador. Mabilis yan ha. Talagang bilis. Mabilis yung sabayan nila. Yung tatlong yan, hindi lang yung silinyador at yung clutch, pati yung cambio. Sabay na sabay yung mga yan dapat. Tsaka talagang dapat mabilis. Para hindi kawawa yung transmission nyo. O yan o. Hindi ko lang kasi mabidyoan eh. Pero may rin nyo yung tunog eh. Kumbaga gagasan ko pa. Ang science yata niyan, ano eh. Kung may imagine mo naman eh. Kumbaga bibigyan mo ng gas para umuka yung transmission para pumasok yung gear. So hanggang doon na lang, salamat.